Maayong adlaw kanatong tanan I'm back and I am Anthony Chua Dahili o ato na pong pag-iisgutan karon ang usa na pud ka topic nga nindot siya nga mahibalo pud sa katawhan hatag pagtulod labi na gayud sa mga barangay officials sa matag barangay. So kini mo na to ka topic no nga unsay kaso sa barangay officials kung adunay pagpanikil sulod sa mga benepisyo o tawag to ayuda ngadto sa katawhan. So, kani siya no, dili naman gid ni siya pag-uno sa ato ang dira sulod sa ato ang kumbaga sa atong barangay. Kumbaga mahinaot ko nga walay mga barangay na ingon ani ang mga gipang buhat. So I know nga sa matag barangay karon is kumbaga ah, limpyo ang ilahang pagdumala bisip mga barangay officials ngadto sa ilahang katawhan nga ilahang dumala. So kini lang atong hisgutan karon is dugang kahibalo pagtulunan ngadto sa katawhan if ever manggali kung unday mga paghitabo ini nga sitwasyon dinha sulod sa inyong matag barangay. So padayon na ta sa ato ang discussion kung unsay kaso sa barangay officials kung adunay pagpangikil sulod sa mga benepisyong ayuda ngadto sa katawhan. So, kung adunay pagpangikil o pagpangayo og kwarta or pabor no, o suhol sa mga benepisyo nga para unta sa katawhan, ang barangay officials mahimong kasuhan sa masunod nga mga legal nga kaso. So mo ni ilahang atubangon. So, isa niana is ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 319. So muna siya ang Anti-Graft Corrupt Practices Act, RA 319. So sulod niya na sa kaso sa grave misconduct o corrupt practices. So ang silot niini is ang pagpangayo o pabor, kumbaga silot, I'm sorry, ang sitwasyon, no? For example, pagpangayo o pabor o kwarta sa katawan aron hatagan og benepisyo para unta sa sa panikon ako. For example, pagpangayo, pabor o kwarta sa katawhan, no? Aron hatagan og benepisyo para unta sa tanan. So, sa silot ani niya. So, sa prisuhan din siya og permanente nga pagka-disqualify sa pagserbisyo sa gobyerno. Ang sunod na po is ang revised penal code, no? Kaning revised penal code sa kaso niini is ang direct bribery or Article 210 o indirect bribery is Article 211. So ang example ani is kung ang opisyal mangayo o mudawat o kwarta kapalit sa ayuda o serbisyo. Timan-an ha, direct bribery, Article 210 o ang indirect bribery, Article 211. So example, kung ang official or kung ang barangay officials o isa sa barangay officials na sa inyong barangay mangayo o mudawat o kwarta kapalit sa ayuda o serbisyo. That is a big no-no gayon. Mo gini ato bangon niya isa sa kaso. Direct bribery, Article 210 o indirect bribery, Article 211. So ang silot niya is prisuhan o multa depende sa tidakon sa pagpangikil. So paisa sa kaso nga tubangon niya is ang kaning malversation of public funds, Article 217. So example, kung usa ka barangay officials or opisyal mopadagan og pundo sa barangay nga wala sa saktong proseso, pwede ka siya mapailag kaso ana og ginatawag na to malversation of public funds, Article 217. So ang silot niya, prisuhan gihapon o pagbayad sinawala ka kwarta sulod din sa barangay. Then, napaisa, no? Kaning gitawag na to Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials or tawag na to
under Republic Act 6713. So, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Public Act 6712. So, kaso, sunod niya is ang dishonesty or abuse of authority. So, for example, paggamit sa posisyon sa gobyerno aron makuha ang personal nga ginansya. Gamit niya ang posisyon sa gobyerno para makuha ang personal nga ginansya. That is a big no-no. Then, ang sisilot ani niya, suspension or termination sa serbisyo. Terminate siya. And then, sa pagyud no, ang Anti-Red Tape Act, Republic Act 11032. So, isa Anti-Red Tape Act, Republic Act 11032. So, sa kaso ani niya, so delayed or bureaucratic red tape. So, ang kaso niya is delayed or bureaucratic red tape. So, example, kung ang official or ang barangay official mohatag og ayuda lang sa kanakahatag og pahalipay o suhol. So, na natin timanan ha. So, ato yung ipalap na gay kini sa katawhan. Doon ay idea ang mga katawan sa matag barangay. So, asa nato ni i-report, no? Kaning mga klasiya nga mga barangay officials. So, pwede nato ni siya i-report sa atong Barangay Grievance Redress Committee. Kung atay Barangay Grievance Redress Committee din sa atong mga barangay, I know nga anay kumbaga tawag na to og executive order anang Barangay Grievance Redress Committee. So naana siya composition. So dapat naagid ang matag barangay ni ana kanang Barangay Grievance Redress Committee. So pwede pud ta ato na to i-report sa DILG municipal or naana ka sa syudad, pwede po dito sa City of Office sa DILG. Pwede po nato dito sa Ombudsman para sa mga formal na nga kaso katong mga bugat na yun, no? Tapos pwede po dito sa Presidential Anti-Corrupt Commission or PAC. No? Kitawag na to PACC, PAC, Presidential Anti-Corrupt Commission. So kung makadungog o makita mo ang ingon ani nga buhat, so mas maayo nga ipahibalo para dili siya matolerate ang mga trabaho, mga anak nga pamaagi nga do ipud ang katawhan, no? Ingon na naon pod sa mga barangay officials kung ana man kani. Pero mahinaot ta nga wala kabalo ko nga sincero o kuan gid ang mga barangay officials karon sa matag barangay naglantaw gayud sila sa ilahang kaugmaon sa ilahang barangay. So katulang no ang ato pagayisgutan mahina ato nga daghan tag nahibaw sa ato ang mga video nga atong gipang upload, no, o ma-share pud nato sa uban. Tapos kung as I've said, if you have any questions, you can comment down below. And then of course if you want private message, pwede ko ninyo mapangutan in private message para at least na matubag sa pagdako taman sa kumpay nga ako matubag sa inyo o at least po nabuhatan po nato og video ang inyong mga pangutana para po ato po mapalap na madugang kahibalo po sa uban nga barangay officials labi na sa paghatag o pagtulungan sa kahibalo ngadto sa atong mga katawan sa matag barangay. So once again, I am Anthony Chua Dahili and maayong adlaw kanatin.